22. Pinawawalang sala ang Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o maging hindi, sapagkat ang lahat na nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Verse 25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao at ngayong pinawalang sala sila sa nananalig sa Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Sa batas pala, meron pong tinatawag na alternative. At ito natutunan ko mga kapatid. Sa aking pag-aaral din, bilang paglilingkod doon sa barangay, meron po tayong tinatawag, idiretso ko na sa batas, ano po? May batas po tayo. Pag nagkasala ka, pumatay ka, ano gagawin sa'yo? Arestuhin ka. Di ba? Pulis. Hihiringan ka. Pag napatunayan sa korte na nagkasala ka, saan nila binasa yun? May batas na sinusunod. Kulong ka. Bibigyan ka ng penalty, kulong ka. Ay, kung di ka naman nakapatay. Di ba, napurot mo lang siya. Napurot mo lang siya. O kaya napagsalitaan mo siya ng masama. Hindi naman siya namatay. Amen. May karapatan ba siyang sa parakaso? Meron po. Kasi binilin mo yung kanyang rights. Nagsalita ka ng masama. Amen ba mga kapatid? Pwede ka bang may tulong? Depende na ngayon. Pwede. Amen? Kakasuhan ka niya ng pagsasalita ng masasakit, kaya panilirapuri, kaya nabura mo siya. Amen? So dadaan siya ngayon sa korte na naman at hahanapan kung anong batas ang nilawag. Although kung napatunayang guilty ka, meron na siya corresponding na parusa. May parusa rin. Maaaring hindi ka ikulong. Maaaring ikulong ka. Depende sa tindi ng ginawa mo. Okay. So, ganun din. May batas. Pag nilabag mo, may parusa. Yan ang sinasabi natin. May batas ang Diyos. Nalabag mo. Dapat ang gagawin sa'yo? Parusahan ka. Ang tanong mo nga sa atin lahat sino sa atin ang hindi nagkasala? In our own little way, or big ways mga kapatid, nagkakaroon tayo. Ewan mo nga, no? Doon natin makikita na yung personality. Ayaw mo magkamali, ayaw mo magkasala. Bakit minsan gano'n? Minsan hindi nga lang physical ang kasalanan mo, sa isip lang nandoon na rin Sabi ko nga, awa naman ng tao. Diba? Awa tayo. So, pag ini-apply ng Diyos, na nagkasala tayo, ano gagawin natin? Sabi nga rito, walang hindi nagkasala. So, pag walang hindi nagkasala, anong mangyayari sa tao? We will all be penalized at dapat tayong parusahan. Ito na lang sa no ID, no entry. Ang tigas pa rin ang ulo no? Pero talaga darating na walang ID, papasok na ganyan. Doon na lang sa no jaywalking. No jaywalking. Dapat tatawid ka sa pedestrian lane. At talaga naman, napakarami pa rin nagbabiolate. Tapos sa sagasaan ngayon, damay pati yung nakabangga. So, ganun pala pagkaano ng law. Ngayon, sabi ng abogado, siyempre, nag-seminar din kami. Kaya, napag-isipan ng bawat Pilipinas na lang, ang tinatawag natin alternative dispute resolution. Ano yung alternative? Doon na sa salitang yun, may paraan ngayon na hindi na kayo papasok sa korte. Pero sabi ko, alam mo yan, yung ADR na yan, parang narinig ko na yan Nabasa na natin kanina, di ba? Imbis na parusahan ka ng Diyos, dahil sa dami ng ginawa mo, meron kayong alternative na pwede mong at ito
sa atin, ito ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tawag po dyan ay mediation. Kaya ang tawag sa Panginoong Jesucristo, mediator. Ito yung na-discuss ko nung nakaraan. Imbis na yung kasalanan mo, sa iyo na ay ipapataw ngayon sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang nangyari. Imbis na ikaw ang ipako sa krus, siya na ang nagpako. Imbis na, kung tutusin, sa mga pilosopong tao, problema niya yun. Hindi ko naman pinaano sa kanya yung kasalanan ko, bakit niya kinuha? Actually, wala pong ganung salita. Kinakailangan mong i-recognize na yung kasalanan mo ay ang Panginoon sa Kristo na ang sasalo. Pero pag hindi mo i-recognize, walang alternative. Diretso ka sa paghukom ng Panginoong Diyos. Okay. Punta tayo sa reality, mga kapatid. Ganun po. Sa amin kasi ganun eh. Kapag nagkaroon ng problema ang dalawang tao, ang ginagawa ngayon ng pulis, hindi na po sila dumidiretso. Maliban lang po ang krimen ay hinos. Talagang pinatay mo, yung gano'n. Pero yung mga konting lang, hindi na po pinadadaan ngayon sa pulis. Kahit pumunta kayo sa pulis, sasabihin sa iyo ng pulis, hindi po muna yan dito. Meron po kayong alternatibo. Pwede po kayong mag-usap muna. Pwede niyong ayusin muna. So, napakaganda na. Ayusin mo muna ninyo bago bumanto sa hatol ng batas. Punta kayo sa barangay. At doon sa barangay, kami nga na doon, ay maghaharap yung dalawang panig, pag-uusapan natin, at kung kayo ay magkasundong magpatawaran, the case is solved. Pero minsan, kahit nandun na kayo pareho, at hindi pa rin kayo magkasundo, hindi pa rin kayo magpatawaran, ibig sabihin, hindi ninyo pinili ang ganitong klase ng mediation, yung ganitong klase ng tsaka kayo i-recommenda pumunta na ngayon sa pulis. Amen. At sabi ng pulis, pag ang kaso ay nasa amin na, hindi na ito pwedeng bawiin. Pantay sa amin. Kaya sabi ng mga pulis sa amin, kaya nga po, nakikiusap kami doon sa kumbinsihin ninyo sila na ayusin na. It is the same approach pagdating sa pananampalataya. Ang trabaho ng church, kumbinsihin ang mga tao na hindi mo kayang hawakan ng kasalanan, amen? At mayroong isang alternative na yun, sampalataya sa Panginoong Jesucristo, tuturuan kung paano mo na maiwasan ng kasalanan, hindi na sa iyo i-chat-chat kung sakali, pero may amendment yun, may ako sabihin. At kapag ikaw ay nagtuloy-tuloy sa buhay mo, makikita mo, mawawala sa iyo ang lahat ng siya. Siyempre, hindi ka na magkakasala, magbabago ka na ng isip. Amen. Yun ang ng repentance eh. Change of mind. Magbago ka na ng galaw. So, wala na. Hindi ka na pwedeng hatulan. Now, kapag hindi mo ginawa yan, mga kapatid, tandaan ninyo mga kapatid. Kasi meron po tinatawag na backslider, tumanggap sa Panginoon, naging mabait na muna, pagkatapos bumalik sa dati, hindi siya nakatagal, tawag natin ay backsliding, mawawala sa iyo yung power ng mediation ng Panginoon Kristo at mahuwi ka ron. Tama din yung ng batas natin, mapupunta ka ng direkta sa husgado ng Panginoon. Kaya nga dito sa Biblia, hindi pa natin natatalakay, nandito pa rin tayo sa sinabi natin, gumawa na po ng paraan ng Diyos. Tandaan niyo ito, no? Gumawa ng paraan ng Diyos nang sa ganun hindi ka mahatulan pagdating ng darating ng panahon. Kasi maniwala man tayo hindi, at alam ko maraming hindi naniniwala, may paghahatol po, meron po tinatawag na God's judgment. Kasi doon sa mga napanood kong mga in-interview, hindi ko sila naniniwala sa God's judgment. Wala mo na akong magagawa. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Hindi. Naniniwala ba kayo sa hatulan kayo ng Diyos? Hindi. Puro hindi. Hindi wala kang magagawa. Pero kahit hindi naniniwala ang marami, nandito sa, kaya nga po tayo may pananampalataya. It is a continual warning na may Diyos. Amen? May Diyos na siya lumikha sa atin at tayo po ay makasalanan. At mapupuna mo naman yan sa buhay mo. Ang dami mong ginagawang hindi karapat-dapat. Paglabag sa karapatang pantao at paglabag sa karapatang pang-Diyos. Kahit sino naman tanongin mo dyan.
Ginagawa mo ba ito? Ginaganyan. Yan ang dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon, laganap ang kasalanan na. Amen? Sa Diyos, bawal ang magsama ang dalawang na adultery yun nang hindi kinakasal. Meron pa ba nagpapakasal ngayon? Lahat na. So what happens? Lahat na nagiging anak nila, illegitimate. Kita niya yung illegitimate. Kahit ang batas, hindi nila re-recognize na re-recognize nila na galing sa'yo anak, pero sasabihin yung apelido, kung hindi magano yung wala Nawawala ng legality, hindi nyo napansin. Ang batas ay nawawala ng ngipin. So, ano gagawin ng batas? Gagawa siya ng panibagong batas. Para paboran yung batas na dating wala. Pero sa original, walang gano'n. Dati, hindi mo pwedeng ang mga illegitimate child. Ngayon, may batas na. Ngayon, may nagpoprotekta. Dati, yung tawag dito, yung gender equality, dati wala yan. Kaya kung mura-mura yung mga bakla, mga tuboy, gano'n. Ngayon, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi, kahit siya nagkaganon ng isang taong yun, nahirapan siya sa kanyang gender, na pagkilala, wala kang karapatan na siya ay mura-murahin, wala kang karapatan na siya ay, nahihirapan na nga siya, kaya nagpile ng batas ng gender equality, mga ganun ba? Yung mga wala sa atin, nakakaroon ngayon, mga kapatid. So, doon natin na-realize, mga kapatid, na ang batas, hindi niya kayang sakupin lahat. O, di mo ako ngayon, walang PSA. Siguro kaya na setting na, meron ka na, Ako wala Una, wala akong apelido. Ay, wala akong pangalan. Ba't mo walang pangalan? Ay, pala, hindi pala kasal si lolo't lola nung doon pala ganun. Wala na akong pangalan. Hindi ko pa makuha yung apelido dahil hindi palang kasal si lolo't lola. Nagpakasal lang sila 1988. So, yun ngayon ang iyaano ko sa husgado. Paglalaban na nakasalan naman po sila. Kaya pwede ko na kunin yung apelido. Diba? Ngayon, computerized PSA, lahat lumalabas na. Pero yung sa atin ng 10, kayo ba may birth certificate? Buti pa kayo meron. Ikinuha po nila sa aklan. Sa aklan. Di may nanay, tatay. Ang problema, yung place of birth. Nung nagpunta kami doon sa tingnan nyo kahit meron ka pang papeles o ano pa mang paniniwala, pag idinaan na yan sa pagsisiyasat, sa pinagtapat yung dalawa, yung aklan. Ang sabi ng PSA, kakalap mismo ko, ay, nagkontrahan po yung dalawang papeles. Tingnan nyo yun. Ano pong gagawin natin? Tagalin natin yung saklan. Wala na. Tapos magsimula po kayo sa umpisa. Saan po ba kayo pinanganak? Maynila. Manilenyo po akong mga kapatid. Saan ng Maynila? Pagdating ko, wala ka. Ito! May apit-apit na pala nanay mo ng pangalan mo ay Ronnie. Yun po ang nilakad. So pagdating sa pinayos na, so meron na akong pangalan ngayon, lalakot ko dito. So lalakarin mo. Anong ibig sabihin? Hindi ka makalulusot sa batas. Nung araw din po ba wala namang ganun-ganun? Hindi, katulad ngayon, ang ganda na. Pag nanganak yung meron na kagad, record na. Nung araw kasi wala po. Anong ibig sabihin? Kasi, yun ang sinasabi ko. Nung araw kasi hindi yan iniintindi. Itong ikinatatakot ko, dito ko muna tatapusin. Itong ikinatatakot ko mga kapatid sa future na ating na kapag tayo na nakaiintindi, hindi natin inintindi ang kasalukuyan, kawawa ang future natin. Mga anak natin, mga kapatid. Lalo na pag nawala na tayo, namatay na tayo, pag-uwi ng Panginoon, hindi pa siya bumalik, nagkakaroon talaga po ng problema yun. Whether it is a religion, faith, religion, whether it is the law, mga kapatid, pag hindi mo talaga inayos yan, ito na sinasabi dito mga kapatid, parurusahan ka na. You will reap the consequences ng paglabag sa kahit ano pa mang batas.
Tama rin na sinabi ni Paul, okay, ayaw mo pasako sa batas, walang problema. Pero kung ayaw mo pasako sa batas, siguraduhin mong wala kang lalabagin sa kanya. Tama rin. Tama? Ang batas nakakaroon ng epekto kapag lumabag ka. Pero wala ka naman nilabag. Ang mabigat sa atin, mga kapatid, ang buhay natin sa ngayon, hindi sa atin nagsimula. Hindi pinagmulan. At ayaw man natin ito o hindi, o gusto man natin ito o hindi, nakaugnay tayo sa ating nakaraan. At yun ang maaaring mag-determine kung ano ang ating hinaharap, mga kapatid. So ito ang pinagtatalunan dito. Pero sabi rito, ang maganda lang dito, sabi rito, yung Diyos na po ang gumawa ng paraan. Yung galing naman, di ba? Ganon kabuti ang Panginoong Diyos. Ulitin ko nga yung talatang yun. Ang maganda lang sabi rito. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Oh. Ano ba yung thing sa English? 21? 21 thing. Tingnan na sa English. But now the righteousness of God without the law. Without the law na. Kasi habang may batas, wala kang magagawa. Matcha-charge ka ng matcha-charge. Kung nag-violate ka ng batas, wala kang magagawa. Tulala sa pagmumotor eh. Sinasabi huwag magmumotor na walang helmet eh. Hanggang ngayon. Sabi. Ito na lang iwan ko sa inyong pag-aasipan. Meron pong isang problema na nahihirapan ng batas, mga kapatid, at may kinalaman din ng pananampalataya. Utang. Utang, ano? Yung pangutang, whether it is utang na loob o utang na financial, utang na kung ano man yan, nahihirapan po ang batas dyan, mga kapatid. Sabi ko nga sa amin, pagka ang problema ay may 1 million, pababa, 500 pataas, hindi pwede consider na estafa sa barangay yan. Kung naman, pag mautang sa amin pa, pag 1 million pataas, at ano, kung ano na ng estafa. So may konsiderasyon eh. Kasi minsan nga naman, mga banggit ka, baba, walang-wala siya talaga. Gipit na gapit din, yun ang hiram sa'yo. Amen. Eh, putang mo na mo kasi wala kang pabayad na ganito, pabayad na ganyan. Siyempre, pabayad ka naman. Amen. Pati pinautang mo ngayon. Tapos, 1 taon na, di pa nagpabayad. Nag-iisip-isip ka na ngayon. Pwede mo ba siyang kasuhan? Pwede po. Di ba kasuhan? Pero pagdating mo ito sa barangay, mag-uusap na kayo. Kasi nangyari na po yun eh. Sabi ko, ano po ba nangyari? Ano po ba nangyari sa inyo? Walang-wala po kasi kami. Tapat-tapat po kami yung pandemic, sabi niya na yung palay ko lang nga, ginawa ko, nangutang po kami sa kanya. Ano po ba niya siya? Sa mga anak din, sabi. Ilang taon na po kayo din bayad? Ano po? May 1 taon na po. Ano po, dahil lang pati ka ng party, wala rin kami. O, tingnan nyo ha. So, may ano na, paano pong gagawin natin? Paano pong gagawin ko? Sabi ako, pati tinanong, sabi nung, may ano po kayo, meron po kayong atraso sa tao ito. In good faith po, kaya po kayo pinautang. Kasi sabi po niyo daw ay babayaran din. 1 taon na po. Sinisingit po kayo, galit pa po kayo. Narante, may ganyan ba experience? Galit pa! Kaya po kayo ginarangay dito. Kaya po kayo nandito ngayon kasi para ayusin ito. Anong sabi sa akin? Sige po, babayaran ko na. Kung di pa kayo binarangay, di pa kayo magbabayad. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganun ka ba ang gusto ng, ng tao? Kailan po kayo magbabayad? Pwede po ba 3 buwan? Sabi na, ano po? 3 buwan. Sabi ko. Pag kinuwenta niyo po yung 3 buwan, 90 days po. Ang sabi po sa batas, hanggang 60 days lang kayo. Kaya bisa nagtatawa naman, 60 days, alam mo po ba? Opo. Tutusin na po isang taon na po kayo hindi nagbabayad, 365 days na po yun. Sabi ko gano'n.
Ganun po ba? Ah. Bibigyan ko po kayo idea. Kung ako po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng time magbayad hanggang katapusan na ng January. Yun po, 60 days. Okay na po ba? Okay, sabi mo. Pero po, nakintindihan mo. Sabi ng asawa, sige, bibenta kayo tricycle ko, yun po pala yun. Kung di pa kayo paunawaan ng gano'n, now, punta tayo sa pananampalataya. Di ba nangyari na yan sa Bible? Yung kay Lazaro mayaman, si Lazaro yung mayaman, Oros. Ubayaan mo na. Huwag mo na alamin. Si Lazaro sa yung mayaman, di ba? Anong sabi? Bakit ang ganda ng buhay ni Lazaro, ano-ano siya yung mayaman ngayon na naghihirap. So, ibig sabihin, may favoritism, hindi. Sitwasyon lang naman. Anong sabi ng lalaki mayaman? So, meron pa po akong mga kapatid doon na masama rin, baka maging ganito. Papuntahin ko niyo si Lazaro. Maganda rin ang intention niya. Papuntahin ko rin si Lazaro para warningan. Anong sabi? Sumagot ang Panginoong Sos. Hindi po pwede yan. Hindi kayo pwedeng pagpalipat-lipat pag nandyan na kayo. Tulad na eh. Kaya, nalagay na sila sa custody ng pag-ato. Kahit yung papuntahin ko, hindi makikinig. Ang ikinatatakot ko lang, ano kaya? Pagdating ng pag-uupo, pwede ka pa ba pumapila? Wala po ako nababasa na ng Biblia. Lord, nagkasala po ako, hindi po ako nakalimutan. Pwede humingi ng 15 days. Patay ka na nga eh. Bubuhayin muli. Bubuhayin tayo muli para usgahan. Yung mga sumampalataya, buhay na walang hanggan, hindi. May naniniwala ba yan? Siyempre, meron, konti, mas marami yung wala. I hope and pray na lang mga kapatid na bigyan ninyo ito ng konsiderasyon sa inyong isip at sa inyong puso. Kasi wala pong magtatanggol na sa atin pagdating ng time ng singay na. Nasabi ko doon, nung tapos na, Ma'am, pakiusap, magbabayad naman daw po. Kahit isang taon na lipas na sa January 30 hanggang doon po. Ano po? Okay na sa akin. Sabi ko doon sa anak, Ma'am, okay na daw po. Pwede po ba magkamayang kayo? Ayoko. Sabi lang mo, ayoko. Sabi ko, ito pa matapang. Ibig sabihin na naiayos mo na para hindi na nga siya naidali pa sa pulis. Baka pwede pong magkamayang pa. Magkamag-anak siya. Sabi ba ko sa ayoko. Ayoko makapag kami sa kanya. Sabi ko, nagtawa na lang. Ma'am, mauna na po kayo lumabas. Pag mamaya magsapunto pa kayo doon. Paglaban, magkasabay sila. Iisipin mo. Sabi, pwede na po bumuwi. Hindi, sandali, dyan lang po muna kayo. Baka naroon pa yung doon pa yung magkasabuntan kayo. Tapos, umalis na ba? Sumakay na stress ka, ma'am. Ganon kabuti ang Diyos. Amen. Sa kasalukuyan, lahat ng mga ginagawa natin, may pagkakataon tayong magbago, ayos natin. Pero tinitiyak, pag lumpas na yung, may kanta tayo din, di ba? At kung ang araw ay lumipas na, di ba? Makuha ko pa, kaya siya ay pagbiguran. Di ba? Yung kanta natin. Kailan pa? Kailan mo parang ibibigay? Alin, pag wala na? Tumalam ni Ante. Ante, katay mo. Di mga kapatid. Ito ay thesis ni Paul. Ay sulat niya rin. Kasi marami ng pilosopo. Meron pa kasi ito sinabi na, di ba, pag gumawa ko ng kasalanan, lumalabas sa kabutihan ng Diyos. So, gagawa na lang tayo ng masama para lumabas sa mabuti ng Diyos. Sabi ni Paul, grabe, yung kanyang mga tuwiran daw ang tao. Narinig po ba natin yan? Di ba, nangyari nga sa iba yung utak mo ng utak nila. Magpapakasama kami para lumabas ang kabutihan niyo. Wow! Sabi nga ng mga basher sa YouTube at sa Facebook, yung mga tumutulong doon sa mga mahihirap, binigyan na bawa nila ng sasakong bigas yung mahirap, di ba? Meron nga gano'n, kawawa naman si gano'n, nagtitinda ng pinya, nagtitinda ng gano'n. Sa unang tingin mo, ayos eh. Binigyan nila ng bahay. Huwag ka, mas malaki kinita nila doon sa
sa video nila, yung sa views, million views. Ang laki lang ng kinikita nun sa YouTube. Akala mo nakakatulong sila, hindi. Ginagamit nila yung tao yun para sila kumita. Ganon kasama ang mga tao ngayon. Puntahan. Biblically, ang sabi ng Bible, kapag tutulong ka, huwag mo nang ipagsabi. Tama. Huwag mo nang ipangalan at ang Diyos na ang gaganti sa iyo. Ginagawa ba nila? It is the exact opposite. Kasi kumikita sila doon. Sad to say, ang church ay maraming ganyan. Papasok ka sa church, at dito kayo sa church namin, dito yayaman kayo kasi dito meron kami negosyo, ganito, pipilitin ka ng negosyo. Nangyari na nga sa atin yan. Ganito. Kasi ang Diyos natin mapagpala, ayan na nangyari. Yung galugi lalo. Well, anyway, marami pa tayong hindi-discount pagdating niyan. Pero maganda mga kapatid, kumilos na po ang Diyos. Matagal na po kumilos ang Diyos. Dumating ang Panginoon sa Kristo, yun ay isang palatandaan ng pagkilos ng Diyos sa madaling paraan na. Wala nang mediation na eh. Wala ka nang paghirapan doon. Kaya marami ang hindi nakakunawa at ayun nga, kaya siguro nakapakinig kayo. Siguro pag nag-share kayo, sabihin natin ninyo yung mga ganung patakaran na napakabuti ng Diyos kasi hindi na tayo sisigilin. Sana sisigilin tayo. Pero may nagbayad na eh. O ayaw mo, may nagbayad na. Ano pa ang problema mo? Kaya nga mga tunay na naglilingkod sa Panginoong Diyos, yan ang mga tunay na umaangat sa buhay ng walang daya. Marami pa akong may kumukid dyan, pero dito ko muna tatapusin. Saglit, lumukod kayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Wala po talagang nakaisip niyan sa worldly wisdom na tinatawag naming mediation law. Sa inyo po ito nag-umpisa at kami po ang naging benefactor. Kami po ang nabigyan ng kapakinabangan sa pagpagitan ng aming pananalig sa iyong bugtong na anak. Narito kami ngayon sa buhay nito. Lord, alam po namin maraming challenges, basher sa daigdig nito. Maraming mga nagbibigay mga negative comments. O hindi totoo yan. Pero kami nananalig na ikaw ang Diyos na totoo. At ang iyong batas, ang iyong pag-ibig, ang siyang tunay na dapat aming panundan at kabuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga challenges. Nawa makalakad kami na nangayon sa iyong kalooban. And help us, Lord, na mamakita ng iyong banal na Spirit. Thank you, Lord, sa pagkakataong maliwanagan namin ang lahat ng ito. At kami po'y umaasa pa na sa mga darating pang panahon, lalo po namin maulumaan ang inyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal sa bawat sa amin ng Jesus name. Amen. Amen. Tayo ay lumako sa